So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa mga pogos, kay PBBM, kay, sino pa to? Roque or whatsoever. Ano? So, about ito kay Alice Gooden. So, yun ang video ito ay mula kay The News Board. So, meron itong pamagat na kakapasok lang, malaking gulo to. Grabe, PBBM na shock sa kasabwat ni Alice Guo. Roque Duterte Pogo. So, yun, panonoorin natin to, men. So, bago natin simulan, the news board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, malaking gulo to. Grabe, PBBM na shock sa kasabwat ni Alice Guo. Roque Duterte Pogo. Nako, seryoso na to. So again, the news board, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Yun. Matapos makulong ni Harry Roque sa kamera, abay heto at mananagot na ang mga kasabwat sa pagpapasibat kay Alice Go. Ayon Grabe, nagpaputol pa talaga ng buhok eh. kay Pangulong Marcos at Senator Risa, hindi kayang tumakas ni Alice Go kung walang tulong at basbas ng mga ninong niya na makapogo Nako. at maka-China. Sino ang nagpabaya, sino ang kasabwat, either of the two or both of the two. Panghahawakan ko yung sinabi ni Presidente na may mananagot para dito. And I say that Meron talaga. Tsaka hindi lang naman si Alice Go dapat managot dyan eh. Kundi pati na yung nagpataka sa kanya, no? At syempre yung mga big bosses ng Pogo. Kasi hindi naman makakataka si Alice Go kung walang nakasuporta sa kanya, no? mukhang nababalikan din namin ang nabitin sa isa pang malaking investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee naman nung nakaraang Nako. Kongreso dun sa Farmally. Dahil lumilitaw dito sa investigasyon naman namin laban sa Pogo na yung cast of characters dun sa Farmally ay parang isa-isang lumilitaw na rin dito sa cast of characters ng Pogo. And Grabe. you will recall during that time na natutumbok namin bilang isa sa matataas na personate, tawag nga nung iba noon, Godfather din ng Pogo sa Pilipinas, yung lumitaw na Godfather ng Farmally na si Michael Yang, na Special Economic Advisor ni Duterte. Dito naman sa dakong Pogo investigation, lumitaw na ang pangalan ng kapatid niya na may at least 2 bank transactions na na-trace ng AMLAC sa pagitan ng kapatid na iyon at ni Guo Huaping. So, Nako. kung lumabas na yung pangalan ng kapatid ni Michael Yang, lalabas din kaya ang pangalan ni Michael Yang? At mula kay Michael Yang, lalabas din kaya ang pangalan ni Duterte? So, yun po yung isang O, diba? Tapos ang nakakatawa dito, guys, hindi naman to na gawa-gawa lang na uy, kapag ganyan matumbok ni Alice Go si Duterte ay parang planted lang or planado lang. Kasi ito yung pinost ng kabila na ngayon nga na nahuli na si Mayor Alice Go. Pinangungunahan na nila na Mayor Alice Go, may nakahanda ng script para idawit si Duterte. Like, mapapaisip ako ba na parang pinangungunahan nila kung ano yung posibleng mangyari, which is what if meron talagang mga ebidensya na nagkukonekta talaga kay Duterte. So parang considered siya na smart shaming, di ba? Or parang smart shaming siya na since alam mo na kung ano yung susunod na mangyari kasi nga parang baka may truth din dyan or may katotohanan din na ganun yung mangyayari para magmukhang planted yan or magmukhang scripted yan. Ipapaniwala nyo sa mga taga-suporta nyo na ito yung mangyayari ha, na kesyo kapag ka nahulaan nyo, totoo na parang scripted lang. Paano kung totoo talaga yung mga tawag dyan, mga pagkakonektan nyo, tapos pinangungunahan nyo lang. Parang ganyan kasi na-invalidate na yung katotohanan eh. Alam nyo naman, yung mga ibang taga-suporta, kung ano yung sinasabi ng mga sinusuportahan nila, pinaniniwalaan lahat. 'Di ba? Grabe. posibleng matumbok pa ng aming investigasyon laban sa Pogo at kaugnay ni Guo Huaping. Buwelta naman ni Harry Roque, abay gusto lang sirain di umano ni Marcos ang pamilya Duterte. Dagdag pa ni Roque, haharapin niya ang mga kasong ibabato sa kanya dahil mahina lang ito at walang saysay. Kaya Uy, talaga ba? Ang tapang-tapang mo ngayon na haharapin mo. Baka kapag lumakas na yung ebidensya laban sa'yo, magaya ka rin kay Kibuloy na hindi na mahagilap. 'Di ba? Ganito sila eh. Ang tatapang nila nung una, hindi, para ipakita lang sa mga taga-suporta nila na
ganito tayo, matapang tayo, nasa tama tayo. Pero kapag sobrang dami ng ebidensya na makakapagturo sa kanya, biglang-bigla na lang nawawala. Tapos maglalabas ng mga conference na, planted yan, planted yan. Di ba? Kakainis. Naman, sagot ng PAOK sa mga birada ni Roque, Hindi naman kami papayag na magsampa lamang ng kaso kung ebidensya ay flimsy. But then again, the former presidential spokes is correct in stating that he would face the accusation in court, which is the proper forum. Then, Sana nga once lang. that happens, then let the government, the state, and the defense battle it out in court by presenting evidence and counter evidence as the case may be. Basta ang amin lang is true. Ulitin ko po, we have never been political about this particular fight against Pogo. Again, wag po sanang sumama ang loob ni Ginoong Roque sapagkat magaling siyang abogado. Pag dumating ang pagkakataon na magharap ang prosecution at siya sa korte, I know that he would be able to battle it out. But then again, we will never Sana lang ha. Huwag mo kaming anuhin. Kapag ka talaga ito nawala to bigla, hindi na to haharap sa korte or saan mang ano, wala na, alams na. Yun na yung mga galawan nila. Parang nakapattern na lang. accuse someone who is innocent. We will never besmirch the reputation of people for political purposes. We will not go back to what happened in the past. sumagot din si Kong Luestro sa mga birada ni Roque at mga alipores ng mga Duterte. May tatlo tayong statement of assets and liabilities na isinare sa public, no? First is 2014, which reflects current assets in the amount of 125,000. Grabe Second is 2015, which reflects the amount of 3 million pesos, no? At the average. And then ultimately, we also shared 2018, which, as I described, skyrocketed to 67 million. 2014 and 2015 are prior to the time of FPRRD, no? Nako. Of President Rodrigo Roa Duterte, prior to Nako. the time of the proliferation of Pogo. However, itong 2018, Diba? Ito yung pinaka-tagline niya I want Pogo legalized. Diba? Mabait daw yung Pogo or maganda daw yung Pogo you remember, EO number 13 was issued 2017, which opened the gate to the proliferation of Pogo in the Philippines. There are a lot of circumstances already, which if taken together, will lead to one reasonable conclusion, that he has connection to Pogo. Now, we are trying to rule out, may connection ba ang sudden increase ng current assets ng Bianca, his Nako. corporation, his family's corporation, with the proliferation of Pogo in the Philippines. Can you imagine from 3 million to 67 million in a period of 3 years? Ooh. And as earlier shared by him, ang sweldo ni Myla is not that much. It's only per diem per meeting, being the private sector representative of Pag-ibig, while Nako. his salary Grabe, may kaso din, no? Or may ginawa ding sinibak sa Pag-ibig fan Nako. Ay, nako. Ewan ko na lang kung paano pa nila iibahin yung kwento. Kasi sila, kapag sila yung nasusukol, na sila parang sinasabi na lang nila na gawa-gawa lang. Kahit na may mga ebidensya naman na ihinihain sa kanila. is something like 200,000 as presidential spokesperson. So, from the point of view of the public, saan kaya nanggaling yung 67 million? Hindi naman bumenta ang palusot ng isang attorney ng Dole sa issue ng Pogo. Now, for the Dole, kindly educate this representation. Ano po yung mandato ninyo under your charter? I am Attorney Remedios Bayam Teves, Mediator Arbiter of Dole Region 3. So as for the foreign nationals employed in Pogo, Mr. Chair, I am not asking, Mr. Chair, regarding particulars or specific. I am first asking your general mandate in as far as your charter is concerned, being one of the government agency. yes sir, it is, Mr. Chair, it is to promote employment opportunities for our Filipino citizens and as well as maintain industrial peace in the establishments in the private sector po. Just Parating ganun, magbibigay daw ng trabaho sa sa mga kapilipinuhan, kalokohan. promoting employment and maintaining industrial peace. Kaya pala hindi niyo na yung mga pogo diyan kung sumusunod ng batas dahil yun lang pala ang alam niyo, with all due respect, attorney. Hindi lang po 'yan. So I want to go to specific in your provincial office as Dole. Ano po yung karaniwang trabaho ng mga regional offices ng Dole in as far as yung mga
different establishments or businesses operating on their area of jurisdiction. Ano po yung very basic? Kasi I am managing Lalo na tong electric Dole. companies. Alam ko po Lalo na itong Dole, sobrang ano din dito. May corruption din. Talamak din. yung ginawa ng Dole, no? They are, for example, regularly inspecting. So ano po yung karaniwan, basic activities, no? Ano ginagawa ng Dole? Yes, Mr. Chairman, we conduct inspection of establishments. We have routine inspections, and we also have complaint inspections when there are workers who complain about their employers that these employers are not following the statutory monetary benefits due them or the labor laws and regulations in the country. Marami ako naririnig na ganito eh. Dati, dun sa probinsya namin, na hindi sila umabot ng minimum wage. So ayun, may marami ng mga ano na pinupuntahan ng Dole, something like that. And then, in the end, wala pa rin increase. Tapos yun, may mga usap-usapan or sabi-sabi ng mga empleyado na wala, nabayaran ng ano eh, nabayaran ng mga kumpanya yung Dole. So in the end, kawawa pa rin yung mga trabahante. 'Di ba? May mga ganong instances eh. So kahit nasabihin pa natin na sobrang ano nila na i-check nila, may mga ginagawa silang ano, pag-check talaga sa mga lugar na yan, pinakikinggan nila yung mga trabahante, mga hinaing. Pero in the end, wala. Mas pumapabor pa rin talaga sa company, which is nakakalungkot siya. Kung maalala nyo yung nangyari dun sa ano sa Chocolate Hills, yung resort dun sa Chocolate Hills, 'di ba? Na parang parang inaano pa siya, sino-survey pa siya or chini-check siya ng ano ng mga ahensya ng gobyerno, pero in the end wala, naitayo pa rin yung resort. Ewan ko kung ano ng balita dun, men. Natahimik bigla eh. Mr. Chair, nagkakandak lang kayo based on your statement pag may nagreklamo. Kung walang nagreklamo, you will not conduct? Yun. Sir, we have routine Yun inspection. yung We do that sad. yearly. All the establishments are scheduled for routine inspection and also for complaint. We provide assistance to workers as well, sir. Mr. Tama. Yan din yung pangit sa routine inspection eh. Kasi yung mga kumpanya nagiging marunong na rin. Parang binibriefing na lang din nila yung ano. Binibriefing na lang nila yung mga trabahante nila. Di ba? Nakakalungkot yung ganun. O yan, I agree with that, Mr. Chair. Ngayon, in the case of the establishments, no, in the provinces, in the areas being investigated, like for example, Dispogos, no, yung mga other companies, no, which is the subject matter of this investigation. Ginagawa niyo po ba yung sinasabi niyo ngayon, Mr. Chair? Nako. Mr. Chairman, we do inspect them, especially when the POGOs kasi, sir, if I may. Mr. Chair, I would just like to remind So sana lang ha, do hindi ko sinasabi na sila madam na parang tumatanggap sila ng mga under the table. So sana lang talaga gumawa ng batas yung ano, yung Senado na yung mga government officials or yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na tumatanggap ng mga padulas kapag ka napatunayan, ikulong ba? 'Di ba? For sure ganyan, wala nang loko-lokong gagawa ng kalokohan. Yung mga fixers din. Kakalungkot din 'yun. our resource person na you're under oath. Siguruhin lang ninyo na totoo yung sinasabi mo na you are inspecting. Kasi we can dig deeper into the records of the Dole. Kung talagang nag-inspect kayo, kasi makita mo yung inspection report. Alam ko po yung mga forms na pinipilapan ng mga companies pag nag-inspeksyon kayo. Kabisado ko po yan. Talaga bang you diligently perform the Nako. functions that you have stated a while ago? For example, regular inspections in all of these business establishments located in the areas where these POGOs and other establishments, holding companies, etc. na nandun. Ginagawa niyo po pa talaga yan, Mr. Chair? Yes, Mr. Nako. Chair. Actually, if I may, sir, in 2023, we were furnished a copy of the list of POGOs by the PAGCOR, and we were instructed by the central office in Region 3 to specifically inspect these POGOs. We have POGO inspection 2023 wherein we inspected 17 of those who were issued the POGO licenses by PAGCOR. 17 lang. 'Di ba ang dami ng mga pogos dito sa Pinas? And almost majority of them are already closed at the time of our inspection, including the subject POGO Lucky South 99 outsourcing po in 2023. Mr. Chair, can I ask the resource person, anong taon kayo nag-start pag inspection? For example, inspection lang. Hindi pa kasama yung other jobs, Requirement. na gagawin dapat ng Dole. Anong taon po yon for the record, Mr. Chair? We do, Mr. Chairman, we do the inspection yearly po. Yearly.
yearly nga, pero anong ang taon kayo nag-start? In what 2022. particular, sorry, Mr. Chair, if I'm I am asking doon sa mga areas where Wala siyang may sagot eh. Nako. these establishments are located, which is the subject of investigation of these committees. Anong taon kayo nag-start na nag-inspection, for example? Another related activities na basically performed by your agency. Yes, Mr. Chairman, we conduct inspection first when the POGO establishment applies for AEP for the first time, sir. Kailan nga yun? Kailan nga? Depende po, Mr. Chair, depende po kung kailan sila mag-apply for AEPs. That Anong would- taon nga? Anong taon? I am asking specific year. Nako, kapag hindi masali dito yung taon ng mga Duterte, nako, lagot. That would depend on what establishment, sir. Ba't I hindi do not have makasagot? the data with me. I Eh, just bakit pumunta ka pa dito kung hindi mo alam with all due respect doon sa ating resource person? Ito din yung nakakalungkot, ano. Kapag kaiimbitahan ka talaga dyan, of course, dapat lagi kang handa para ma-cleared mo yung name mo para hindi din aksaya sa oras, ano. Parang parang na Alice Go na nung pumunta si Alice Go dyan. I think si Alice Go, alam niya na kung ano yung mga possible questions sa kanya. Pero para mag-play safe siya, kaya sinasagot niya na lang dati na hindi ko maalala. 'Di ba? Pero at the same time, nakakaasar siya or parang wala na siyang respeto. Dapat nga hindi na siya pinagbigyan eh. Kasi syempre, at first pa lang under oath na siya, 'di ba, na magsasabi siya ng katotohanan. So doon pa lang, big violation na yun eh. Kasi kapag ganyan, mamimihasa sila na, kapag ka maging resource person ako ng Senado, okay lang mag-deny gaya nung ginawa ni Mayor Alice Go. Di ba? Dapat may kapurusuhan din yun na malala. I am asking your presence, sir, in the last hearing. Kasi you play a very vital role. Bakit nagkaganito? Na ngayon lang natin na-establish na ang dami palang mga empleyado yung mga pugo na yan at gumagawa. Kasi you are not doing your job. I just want to establish, Mr. Chair, na hindi po ginagawa. DOLE is one of the agency who failed to perform their job diligently. So Yun. kindly, for the interest of time, kasi marami pang magtatanong, may I move, Mr. Chair, that DOLE will submit to this committee because this is in aid of legislation. Kailangan nating matingnan yung mandato nila. And aside from aid of legislation, in the In proper aid of time, Mr. Chair, I will move that these agencies who failed to do their duties and responsibilities as mandated by their charter can also be investigated for possible administrative liabilities. Kasi hindi magkaganito. Hindi lalalim yung mga violation na yan kung walang pabaya na government agency. Because Tama, agree ako kay Sir. Gigil na si Sir eh. all, the police power are there. May police power of the state. Kaya nandyan kayo. Hindi nyo ginagawa eh. So, I move, Mr. Chair, that they will submit all the records, regarding doon sa mga POGO and other establishments in the areas where these establishments are located. Yung mga ginagawa nila aside pang inspection. Ano pa yung other basic activities na perform nyo regularly sa mga establishments. Not only sa POGO, but the other establishments located in the area. May mga trainings ba kayong ginawa? Kasi those are part Yun. of the, Yung trainings din, sobrang laki din ng niyan. May mga bayaran din nangyayari dyan. Yung tipong titrain ka, pero parang magic lang siya ba? Or yun nga, may mga requirements na dapat sanang isumite, pero yun, binabayaran lang ng pera. Kaya yung iba, walang kaalam-alam or, parang parang maano mo ba na dumaan ba talaga to sa tamang proseso itong mga kumpanyang to. Kaya sobrang raming mga loko-lokong kumpanya dito sa atin eh. Kasi hindi dumaan sa tamang proseso. Which is kasalanan ng mga kumpanya, mas kasalanan din ng mga, ahensya ng gobyerno na nag-entertain sa kanila, di ba? Kasi puro pera lang yung mga inatupag eh. there are a lot. I will no longer enumerate them. Alam na ninyo. So, I move, Mr. Chair, that will be submitted for perusal para makita natin kung talagang regularly they are performing diligently their duties and responsibilities. Lagot na. Thank you, Congressman. Kayo na masasabi nyo doon? Comment down below. So, yun. Ang video ito ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, wag yun na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe, So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na dito talaga tayo sa DOLE magkakaproblema. I think halos lahat talaga ng mga
ahensya ng gobyerno, meron talagang ano eh, mga corrupt officials eh, or kurakot yung mga, ay nako, paano kaya, grabe siguro, grabe ano, like, sobrang daming ano ba, sobrang daming nahahalina sa pera ng taong bayan. Kasi halos lahat ng ano eh, halos lahat ng agency merong mga ginagawang kabalbalan eh. Though hindi ko nilalahat ng mga trabahante, pero halos lahat ng ahensya ba, meron. 'Di ba? Kahit saan naman 'yan. I know for sure kayo kapag ano, nakakasalamuhan niyo yung mga ahensyang 'yan, ramdam niyo rin, 'di ba? Ano yung mostly na-encounter natin, PhilHealth, LTO, mga ganyan, 'di ba? Yung sa LTO nga talamak yung fixers eh, 'di ba? Nasa labas, lantaran. No fixers yung nakapaskil sa pintuan, pero ang fixers nagkalat sa labas. You know? 'Di ba? Nakakainis, nakakaasar. Tapos kapag ka tawag diyan, nagpapadala lang kasi sa pera ang bad sides niyan. Halimbawa sa LTO, nadadaan lang sa pera na kumukuha ng mga lisensya na hindi na dumaan sa tamang proseso. Ayun, sobrang daming disgrasya, aksidente sa kalsada. Kasi hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa tamang exam. 'Di ba? Ito yung kinapangit sa Pilipinas eh. Though wala naman akong say talaga ano, kasi syempre nakakalungkot din yon na yung mga rider ay parang hindi sila nakakapasa sa exam. Tapos yun, siguro hindi sila magkakaroon ng hanap buhay, pero at the same time, yung safety kasi sa kalsada eh. 'Di ba? Sobrang daming mga kamote, 'di ba? Nakakaasar lang. So yun sa Dole din, grabe din kasi sila. Lantaran din. I think ang pino-point out dito ni Sir is yung ano bang year kayo nagsimulang mag-inspection? Kasi do you think ba nung time ng administrasyon ng mga Duterte, meron bang ganitong kastriktong tawag diyan, mga inspection? 'Di ba? Kasi kung meron na nung time pa ni PRRD, dati pa lang wala na yung mga pogong 'yan. Hindi na nakalusot 'yan. 'Di ba? Hindi na umugat 'yan. Eh ngayon umugat, 'di ba? Ngayon pinokosa na ng gobyerno. Gulat na lang tayo, lahat pala ng pogos. Or I don't know if lahat talaga kasi hindi naman natin pwedeng i-judge yung iba. Pero mostly, 'di ba? Yung sa Bamban Tarlac, yung sa Lucky South 99. 'Di ba? Sobrang duming sobrang dumi nilang magano diyan sa gobyerno natin. Nakakaasar lang. Nasasayang yung pera ng taong bayan. So, yun, kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the News Board Filipinoises. So, like, comment, share, subscribe. Filipinoises out.